Magandang araw mga bata, halina't matuto. Ngunit bago ang lahat ay manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa magandang kalusugan at sa mga biyaya na aming natatanggap araw-araw. Tunay na kaibuti mo po, Panginoon, kaya patuloy na pinupuri at sinasamba ka namin. Dalangin po namin, nagabayan niyo po kami sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maunawaan ang lahat ng mga araling ituturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng talino, pagmamahal at kalakasan sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang aming bansa, ang aming paaralan, ang aming mga guro at mga magulang. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan! Magandang araw sa inyo mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Ako si Teacher LV at narito ako upang samahan kayong lakbayin ang mundo ng nobela. At alam kong ang bawat isa sa inyo ay handang-handa na sa pagbubukas ng ating panibagong aralin. Nalaman natin na ang nobela o kathang buhay ay isang mahabang salaysayin na nahahati sa iba't ibang mga kabanata at higit na mas mahaba kumpara sa maikling kwento. Ito ay nagtataglay din ng iba't ibang mga katangian upang mas lalo pang maunawaan ang tungkol sa nobela. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang mga elementong nakapaloob sa nobela. Ang nobela ay naglalaman ng iba't ibang mga elemento upang matukoy ang nilalaman at pagkasunod-sunod ng isang kwento. Una ay ang tauhan. Ito ang kumikilos at nagbibigay buhay sa kwento. Pangalawa ay tagpuan. Ito ang lugar at panahon ng pinangyarihan. Pangatlo ay ang banghay. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. Pang-apat ay ang pananaw. Ito ay nahati sa tatlong uri. Unang panauhan, kapag kasali ang may akda sa kwento, gumagamit ng panghalip panaong ko, ako, akin, at iba pa. Ikalawang panauhan, ang may akda ay nakikipag-usap sa mambabasa. Gumagamit ng panghalip panaong ikaw, mo, iyo, at iba pa. Ikatlong panauhan, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Gumagamit ng panghalip panaong siya, sila, nila, at iba pa. Para matukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlo, tandaan lamang ang mga panghalip na ginagamit sa bawat panauhan at suriing mabuti ang nobelang binabasa. Panglima ay ang tema. Ito ay ang paksang diwang binibigyang diin sa nobela. Pang-anim ay ang damdamin. Ito ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari at emosyong pinalulutang sa kabuuan ng nobela. Pang-pito ay ang estilo o pamamaraan. Itong pamamaraan o estilo na ginagamit ng manunulat sa pagkukwento. Pangwalo ay ang pananalita. Ito ang wikang ginagamit sa dialogong nakapaloob sa nobela. Panghuli ay ang simbolismo. Ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. At ang aking nabanggit ay ang iba't ibang mga elemento ng nobela. Nararapat lamang na pagtuunan natin ng pansin ang iba't ibang mga elemento ng mga akdang ating binabasa, sapagkat isa ito sa nakatutulong upang maunawaan natin ng mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga akdang ating binabasa, mapanobela man o ibang uri ng panitikan. At ayan lamang para sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata, sana ay marami kayong natutunan. Paalam!